Ang salam, ang pagsuko, ang pagsunod at ang pagtalima sa kautusan ng naglikha ng langit at lupa. So ang pagsuko, pagsunod at pagtalima, yun po ang Islam. Ang Islam is hindi po relihiyon. Naging relihiyon lang po siya dahil siyempre pag sinabing Muslim, alam na kagad natin iba, nagkakaroon tayo ng kategorya. So hindi po yan isang relihiyon, kung hindi ang Islam is pamamaraan po ng buhay. Pangalawa, sino po ang Muslim? Ano po ba ang Muslim? Ang Muslim, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, ay hindi po ito nangangahulugan o tumutukoy sa tao. Ang Muslim ay isang Arabic na salita na ang kahulugan is nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumunod, sumuko, tumalima sa utos niya. Sino po ba ang mahalin tulad o isang halimbawa ng isang Muslim? Kagaya po ng araw, kagaya po ng buwan, kagaya ng puno, kagaya ng hayop. Yan po ay matatawag nating Muslim. Dahil bakit? Sila po ay nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay sumunod, sila ay sumuko, sila ay tumalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, hindi lang tao ang pwedeng tawaging Muslim. So kung lahat tayo ay nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay pwedeng tawaging Muslim. Ang propeta Muhammad, sumakanya kapayapaan na pinaniwalaan po namin na huling propeta, ay nagsabi na ang lahat ng tao ay pinanganak na nasa kalagayang Islam o sila'y mga Muslim. Ang mga magulang lamang nila ang nagdala sa kanila sa pagiging Kristiyano, Budahismo at Hudyo. So bakit ko nasabing lahat tayo ay Islam at lahat tayo ay Muslim? Meron tayong likas na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang babae manganganak, ang lalaki hindi. Yun po ang likas na pagsunod. Lahat tayo ay nagugutom, lahat tayo ay nauuhaw, lahat tayo ay mamamatay. So yun po is Islam, likas na pagsunod. So ang mga Muslim, meron lang pong kaibahan ang tao. Dahil bakit? Ang tao kasi, binigyan tayo ng free will o kakayahan na magdesisyon at mag-isip, mamili na kung anong gusto natin. So doon po nagkaroon ng pagkakaiba ang tao sa lahat ng nilalang ng tagapaglikha. So yun lang po ang kaibahan. Ngayon, sino ang Allah subhanahu wa ta'ala? Lahat ng mga Christian, kahit anong reliyon, pag tinanong natin yan sila, ilan ang Diyos mo? Ang isasagot niyan, isa. Walang tao na magsasabi na ang Diyos ko ay 20 o kaya 10. Kahit anong relihiyon yan. Pag Christian, tinanong sino yung isa na yon? Si Jesus ang isasagot. Kaming mga Muslim, pag tinanong mo ilan ang Diyos nyo, ang isasagot din namin isa. So magkaparesa tayo. Pag tinanong kung sino yung isa na yon, ang isasagot namin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon tanong, kung ang Christian, ang Diyos si Jesus, at ang Muslim, ang Diyos namin ang Allah, bakit nagkakanoon? Sino para sa amin si Jesus? Ito po ang aming pananaw kay Jesus. Para po sa amin bilang isang Muslim, wala kang karapatan na sabihin na ikaw ay Muslim kung hindi mo mahal si Jesus. Lahat ng mga Muslim sa buong mundo, kilala at mahal namin si Jesus. Yan po ay taliwas sa mga sinasabi ng iba nating mga scholar o ng ibang mga profesional na sinasabi ang mga Muslim daw ay anti-Christ o kaya naman ay hindi nananalig kay Jesus. Kami po ay minamahal namin si Jesus na mga Muslim. Sa katotohanan bilang pagpapatunay, ako mismo na nagsasalita o kahit na sino dito sa buong Kabadbaran at sa buong mundo, na kapag sinabi nila na sila ay hindi nila mahal si Jesus, hindi sila pwedeng tawaging Muslim. May pinagkaiba lang po tayo. Kinakaya pa lang yun ng kawayan? Para po sa amin, si Jesus ay sinilang dito sa mundo na walang tatay, may nanay. Yun din naman po ang inyong paniniwala. Para po sa amin, siya po ay tao. Siya po ay sinilang sa Jerusalem, sa Bethlehem. Nung kapanahunan po kasi ni Jesus, ang kanyang lingwahe na ginamit is Aramaic. Hindi siya nagsalita ng Tagalog, hindi siya nagsalita ng Latin, hindi siya nagsalita ng Ingles. Ang isa sa mga patunay na Aramaic ang language na ginamit ni Jesus Christ nung siya po ay naipako sa krus. Bago siya bawian ng buhay, ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Pag tinagalog, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ngayon, kung mahal namin si Jesus, ano ang tawag namin sa Kanya? Ang tawag namin kay Jesus is ang tawag din ng mga tao sa una. Yung original na pangalan, siya po si Isa.
ang anak ni Maria. O sa salitang Arabic, Isa ibn Maryam. Mismong si Congressman Manny Pacquiao, nung nagpunta siya ng Israel, nagbago ang tawag niya sa kapangalan ng kanyang Diyos. Naging siya'y nagulat. Ang tawag pala ng mga tao kung saan isinilang si Jesus is Isa, I-S-A-H. So lahat ng Muslim, pag tinanong mo sila, kilala mo si Jesus, sasabihin niyan, hindi eh. Pero pag sinabi mo, kilala mo si Isa, ang anak ni Maria, yun po kasi ang pangalan na aming nakilala sa kanya. Kasi ang aming pagpapaniniwala, siya ipinganak sa Arabo, sa Jerusalem. Halimbawa, kung ang pangalan mo is Jose, pag pumunta ka ng Kabadbaran, siyempre Jose pa rin. Pag pumunta ka ng Santiago, Jose pa rin. Hindi naman po pwedeng Juan ka dito, pagdating mo ng Amerika, Jan ka na. Eh ngayon ano naman ang aming katibayan na Isa nga ang pangalan niya. Doon po sa inyong mga krus, sa ribulto kung saan siya naipako, merong 4 na letra dyan nakapako sa ulo niya. INRE, I-N-R-I. Ano ang ibig sabihin ng INRE? Ang ibig sabihin ng INRE, Isa, Nazareton, Rey, Ayo Dios. Pag tinagalog yan sa Biblia, ang nakasaad, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ang tanong, kung Jesus ang kanyang pangalan, bakit ay ang nakalagay? Dapat GLRI. Kaya nakalagay si INRE, Amerika, Europe, South America, Africa, lahat ang tawag kay Jesus is Isa. So ganun din kaming mga Muslim. Kung Isa, alayhisalam, ang pangalan ni Jesus, bakit Allah ang tawag naming mga Muslim sa aming Diyos? Ayon sa Encyclopedia, Volume 1, page 516, meron pong 3 Semitic language na ginamit ang mga propeta at ang tatagapaglikha sa pagbaba ng kanyang kasulatan. Sa panahon ni Moises, Isaac, Abraham at Jacob, ang language na ginamit nila is Hebrew. Ang tawag nila sa kanilang Diyos is Elohim. Ang ibig sabihin ng Elohim, nag-iisang tagapaglikha ng langit at lupa. Nung nabuhay si Jesus Christ o si Isa na anak ni Maria, ang language na ginamit niya, Aramaic. Ang tawag niya sa kanyang Diyos is Eli. So ang Elohim, ang Eli, iisa lang po yun. Nag-iisang tagapaglikha ng langit at lupa. Ang last existing Semitic language na natitira ngayon sa mundo is ang Arabic. Ang tawag namin sa aming Diyos is Allah. Ang Elohim, ang Eli, ang Allah, pare-parehas lang po yan. Na ang ibig sabihin, nag-iisang tagapaglikha ng langit at lupa. Ano ang itsura ng Allah? Ang sabi ng banal na Quran at ng Biblia, ang Diyos ay walang laman, walang buto. Ang Diyos ay nag-iisa. Wala pang nakakita sa Kanya, ni nakasaling sa Kanyang mga kamay. At siya ay walang katulad. Ang sabi ng Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang Allah ay nag-iisa. Siya ay ganap, sandigan natin lahat. Hindi pinanganak at hindi nagkaanak, ang Allah walang katulad. So ang Elohim, ang Eli, ang Allah na sinamba lahat ng mga propeta, iisa lang po yan. Nagkaiba-iba lamang po sa pangalan. Kung tunay na tayo ay tatawag ng ibang pangalan, dapat tanongin natin sa Jesus nung siya ay naipako sa krus, ang kanyang tawag sa kanyang Diyos is Eli. So kami mga Muslim, pwede natin siya tawagin Eli. So dahil Allah, kanyang sinabi, nakalagay sa banal na Quran na sinabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa anna, fa'abudni wa qimi salati li dhikri. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sambahin niyo ako at nag-alay kayo ng pagdarasal bilang paggalala sa akin. So Allah ang aming tawag sa Kanya ngayon. Kung Allah ang aming tawag sa Kanya at si Jesus ang tawag namin is Isa, bakit kami may Quran? Ano ba ang Quran? Ang alam kasi ng iba, pag sinabing Quran, para lang sa mga Muslim. Ang Biblia daw is sa Christian. Ang pinaniniwalaan po namin mga Muslim ay 6. Meron kaming 6 na batayan ng aming paniniwala. Na isa man dito ay aming ilihis, hindi kami pwedeng tawagin Muslim. Una, ang paniniwala na may nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang Allah sa maniwala. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng propeta. Kaya naman kaming mga Muslim, lahat ng propeta, magmula kay Adan hanggang kay Jesus, hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinaniniwalaan namin na lahat sila ang kanilang inutos ang sumambalang sa nag-iisang tagapaglikha ng langit at lupa. Pangatlo, kaming mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng kasulatan. 10 Commandments, pinaniniwalaan namin mga Muslim yan. Ang tawag namin dyan is Torah.
Sabur, mga gawa, suhog, at ang Biblia. Hindi ka rin pwedeng tawaging Muslim kung ang banal na Biblia hindi mo kikilalanin. Ang tawag namin dyan is Injil, na nilipat sa Ebanghelyo, Gospel, hanggang sa naging Biblia. Eh kung kami pala ay naniniwala sa Biblia, bakit kami nagkaroon ng Quran? Para po sa amin, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kami binigyan ng Quran o pinadala ng Quran, ay hindi para sirain ang pananampalataya ng lahat ng tao, kung hindi para ituloy. Dahil po para sa atin, hindi lamang Muslim ang nagsabi nito. Kahit mga ibang reliyon ay sinasabi din nila ng Biblia daw, masintabi po, ako po hindi naninira kung nagbibigay lang ng informasyon. Ang Biblia ay dinawasan, dinagdagan, yearly nire-reverse, yearly may bago. Kaya kung mapapansin ninyo, isang Biblia ang ginagamit, isang Diyos ang sinasamba, halos 20,000 na religion. So ang Allah ay nagsabi, ito ay sisirain o sinira ng tao. May ibang mga reliyon na sinasabi, meron daw 10,000 na errors. So wala na tayong pakialam dyan. Ngayon ano ang Quran? Ang Quran ba ay para lang sa mga Christian, ay sa mga Muslim? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Dalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin. Sabi ng Allah, katotohanan, yan ang Quran, yan ang kitab na naglalaman ng gabay na walang pag-aalinlangan. Ang tanong, ano ang klaseng gabay? Anong klaseng gabay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ano yung sinabi niya sa mga naunang propeta, yan din po ang aming sinasamba. Kagaya halimbawa ng gabay na sinabi doon kay Moises, na sinabi kay Abraham, na huwag tayong sumamba sa ibang Diyos. Kaya naman dumami ang mga propeta dahil halos lahat sila sumasamba sa ibang Diyos. Sumamba sa Diyos-Diyosan, sumamba kay Jesus, o sumamba sa mga ribulto na kung saan ipinagbawal ng Diyos, na mababasa natin sa Biblia sa Deuteronomio 2:1-5, na nakasulat kung gaano ipinagbabawal sa atin ang pagsamba sa mga nililok o mga inanyo ang bagay. So ganun din ang Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakabuod ng Quran, na kanyang sinabi, La ilaha illallah, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Sino ang Allah? Siya ang Elohim, na Diyos ng mga propeta ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya si Eli, na Diyos ni Jesus o ni Isa. At siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na Diyos ng lahat ng propeta, na nagpalubog ng araw sa silangan at nagpasikat sa kanluran. Mga mahal ko pong mga kapatid, sino ang propeta Muhammad? Kung kami ay naniniwala sa lahat ng propeta, bakit may propeta Muhammad? Si propeta Muhammad ay nanggaling sa angkan ni Ismail, ang tatay si Abraham. Si Jesus nanggaling sa angkan ni Isaac, ang tatay si Abraham. Magkakamag-anak lang po sila, at lahat sila ay nagutos, maging si Jesus. Wala siyang sinabi sa Biblia na ang kanang Israel ako isampay ninyo. Wala siyang sinabing ganyan. Kung hindi si Jesus ay nagsabi, o ang kanang Israel, sampay ninyo ang aking Diyos at inyong Diyos. Ang propeta Muhammad ay nagsabi, Ya ayuhan nas, o sangkatawan, sumamba kayo sa Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang mga Muslim ay hindi Muhammadan o yung tinatawag na sumasamba kay Muhammad. Kung hindi kami sumusunod sa kanyang kautusan na kanyang sinabi na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang aming mga pinaniniwalaan. Maniwala sa nag-iisang Diyos, maniwala sa lahat ng propeta, maniwala sa lahat ng kasulatan, maniwala sa mga angel. Kami mga Muslim ay naniniwala din sa mga angel. Labang ang problema, hindi po kagaya ng mga pinaniniwalaan natin na mga maliliit na anghel. Yung may mga kalahating katawan, ay hindi po anghel yun, manananggal po yun. Ang pinaniniwalaan namin yung mga malalaki, kagaya ni Angel Jibril, na siyang inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kasulatan sa lahat ng mga propeta. Pangalawa, kami